Ngayong linggo sa Clickbait Under 10, pupunta tayo sa Lake Orion, Michigan sa Amerika. Sa isang sikat na tabloid talk show, inamin ng isang lalaki sa harap ng daan-daang tao ang paghanga niya sa isang kaibigan. Pagkalipas ng 3 araw, isa sa kanila ang mababalitang pinaslang sa sarili nitong tahanan. Ito ang kontrobersyal na kaso ni Jonathan Schmitz. Noong taong 1995, ang 32-year-old na si Scott Bernard Amidor ay nakatira sa Lake Orion, Michigan at nagtatrabaho bilang isang bartender sa Club Flamingo na isang popular na gay bar sa lugar. Si Scott ay pinanganak sa Pittsburgh, Pennsylvania pero lumipat ang kanilang pamilya sa Michigan noong 1968. 4 na taon siyang naglingkod sa US Air Force at nang ma-discharge ay bumalik ito sa Michigan. Nang matapos ang serbisyo niya sa Air Force, doon na nag-out si Scott bilang parte ng LGBTQ+ community at tinanggap naman siya ng kanyang pamilya. Simula noon ay naging isa ng loud and proud gay man si Scott. Ayon sa mga ulat, aktibo ang naging social life niya habang nagtatrabaho bilang isang bartender at enjoy naman siya dito. Pero mayroon pa daw isang bagay na pinagkakalibangan si Scott, ang manood ng mga talk shows. Ng mga panahong yon, napaka-popular sa Amerika ng mga daytime talk shows at ang numero 1 noon ay ang Oprah Winfrey Show. Pero marami din ang nahook sa mga talk shows na tampok ang mga ordinaryong tao at may mga paksang kontrobersyal, sensitibo, personal, nakakagulat at minsan ay nakakatawa pero nakakaintriga. Ilan sa mga palabas na pumatok ay ang Maury, Jerry Springer Show at The Jenny Jones Show. Hindi na ibalita kung paano pero si Scott ay nakapasok bilang guest sa isang episode ng The Jenny Jones Show at ang episode na ito ay may pamagat na Revealing Same-Sex Secret Crush. Sa mga ganitong klaseng episodes ng show, nasa studio pareho ang humahanga at hinahangaan. At madalas ay mayroong isa pang kaibigan na nandun para siguro may panlito. Wala kasing ideya ang crush kung sino ang nagkakagusto sa kanya. Kaya masasaksihan ng excited na audience ang kanyang magiging reaksyon. Pero sino ba itong secret crush ni Scott? Ayon mismo sa kwento ni Scott sa The Jenny Jones Show, unang kita niya pa lang kay Jonathan Schmitz ay humanga na siya dito. Nakilala niya daw ang 24-year-old na si Schmitz sa bahay ng kanilang common friend na si Donna Riley. Kasalukuyan daw na inaayos ni Jonathan ang sasakyan ni Donna noon at wala daw itong suot na pangitaas. Kaya nasilayan ni Scott ang matipuno nitong katawan. Simula noon ay naging magkaibigan na rin ng dalawa dahil magkalapit lang din ang kanilang mga bahay. At simula rin noon ay sekreto niya ng hinangaan si Jonathan. March 6, 1995. Nang araw na ito, nagtaping para sa episode ni Scott ang Jenny Jones Show sa kanilang studio sa Chicago, Illinois. Ang kaibigang si Donna ang nagkumbinsi kay Jonathan na sumama. At sabi ng binata ay pumayag daw siya out of curiosity. Nagumpisa ang episode na sina Scott at Donna lang ang nasa harap ng audience. At doon na nga nila kinuwento kung paano sila nagkakilala ni Jonathan at kung ano ang nagustuhan ni Scott sa lalaki. Tinanong din ng host na si Jenny Jones kung ano daw ba ang mga pantasya ni Scott tungkol kay Jonathan. Hindi ko na uulitin ang mga sinabi niya pero may kilig na sinagot ni Scott ang tanong na yan. Sa buong interview kay Scott at Donna, nasa backstage lang si Jonathan at hindi alam ang nangyayari. Nang sa wakas ay pinakilala na siya at lumabas na sa stage. Una nitong niyakap si Donna at may pagka-awkward na niyakap naman si Scott. Di nagtagal ay nangyari na nga ang big reveal. Did you think Donna had the crush on you? Did I? No, we're good friends. Well, guess what? It's Scott that has the crush on you. You lied to me. Makikita na nakangiti at natatawa si Jonathan nang malaman na si Scott ang may gusto sa kanya. Ngunit halata rin na siya ay hindi komportable. Inihayag niya rin na siya ay straight. Heterosexual, I guess you could say. Hindi man direkta ay isa itong maliwanag na pag-reject sa anumang tsansa ng romantic o sexual na relasyon sa pagitan nila ni Scott. Para sa studio audience ng araw na yon, ang nangyaring reveal sa pagitan ni Scott at Jonathan ay nakaka-entertain at maaari pa ngang nakakatawa. Walang nag-akala na ang episode na yan ay hindi kailanman mai-e-ere sa telebisyon. Sa halip, ito ay ipapalabas sa harap ng mga mapanuring mata ng mga investigador, abogado, jury at judge, at sa loob ng isang hukuman. March 9, 1995. 3 araw matapos ang Jenny Jones taping, nakabalik na sa kani-kanilang tirahan ang magkakaibigang Donna, Scott at Jonathan. Noong umagang yon, nakita umano ni Jonathan sa labas ng kanyang pinto ang isang note na may sexual na mensahe. Agad niyang pinaghinalaan na kay Scott galing ang note na iyon.
Dali-daling pumunta si Jonathan sa bangko, nag-withdraw ng pera at bumili ng isang shotgun. Pagkatapos, dumiretso si Jonathan sa bahay ni Scott at nang tanungin niya kung siya ba ang nag-iwan ng mensahe sa kanyang pinto, isang pilyong ngiti lang daw ang isinagot nito. Bumalik sa kanyang sasakyan si Jonathan at kinuha ang kanyang bagong biling baril. Muli siyang tumungo sa kung saan naroon si Scott at binaril ito ng 2 beses sa kanyang dibdib na ganito ay kinasawi. Kaagad na pumunta si Jonathan sa malapit na gas station at tumawag sa 911. Okay, why did you do that? Inaresto si Jonathan Schmitz sa kasong first-degree murder ni Scott Amedur. 6 na araw matapos ang krimen, naglabas ng recorded statement sa kanyang show ang host na si Jenny Jones na nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya Amedur at idiniin na ang trahedya ay dahil sa mga aksyon ng akusadong si Schmitz. Ang pahayag na ito ni Jones ay umani ng mga kritisismo dahil sa tila paghuhugas kamay nito sa nangyari. Sa katunayan, ang mga pamilya mismo ni na Amedur at Schmitz ay sinisisi sa programa ang nangyaring krimen. Sa trial ni Schmitz, may mga interesting na testimonya ang ilang witnesses. Para sa prosekusyon, may isang kaibigan si Scott na nagsabing maayos naman daw ang naging pakikitungo ni Jonathan kay Scott pagkatapos ng taping. Sa katunayan, gabi matapos ng nasabing taping ay lumabas pa daw ang dalawa at uminom. Ayon pa sa taong ito, nakwento daw sa kanya ni Scott na may nangyari sa kanila ni Jonathan noong gabing yon. Para naman sa depensa, may mga kaibigan at kakilala si Jonathan na tumestigong pagkatapos ng Jenny Jones taping, labis daw na nagpahayag ng pagkapahiya ang lalaki at naapektuhan ito ng husto sa puntong madalas daw itong magpakalasing. Noong gabi nga daw bago ang krimen ay nagpakalango na naman ito sa alak, kaya maaari daw na nakaapekto ito sa estado ng kanyang pag-iisip nang ginawa nito ang pamaril. Ang pinakapinanghawakang depensa ng panig ni Schmitz ay ang napaka-kontrobersyal na gay panic defense. Isa itong legal na estratehiya kung saan ine-excuse or pinapagaan ang nagawang violent crime. Ginigiit na ang reaksyon ng akusado, gaya ng nawalan ng kontrol sa sarili o self-defense, ay bunsod ng sexual orientation o gender identity ng biktima. In short, isa itong victim-blaming strategy, partikular sa LGBTQ+ community. Ginamit ito ng kampo ni Schmitz dahil ang lalaki ay mayroong mahabang history ng mental health issues. Na-diagnose siya na may manic depression o ang tinatawag natin ngayon na bipolar disorder. Ilang beses na rin umano itong nagtangkang tapusin ang sarili. Bukod dyan, mayroon din itong Graves' disease, isang autoimmune disease na nakakaapekto sa thyroid gland. Ang sakit na ito ay napatunayang maaaring magdulot ng ilang mental disorders at behavioral changes sa taong meron ito dahil na rin sa ang nagkakaproblema ay ang nervous system at hormone levels. Ayon sa kanyang mga abogado, nang labis itong mapahiya dahil sa ginawa ni Scott ay napagrabe nito ang mental health issues ng akusado. Naging dahilan para ito'y tuluyang mag-snap at ginawa ang krimen. Mukhang kahit papano ay gumana ang depensang yan ni Jonathan dahil noong 1996, nahatulan siyang guilty sa second-degree murder, imbes na first-degree murder. Nagpahayag ito ng pagsisisi at sumulat ng isang tula para sa pamilya ng biktima na humihingi ng tawad. Ang sentensya sa kanya ay 25 to 50 years na pagkakakulong. Sinampahan naman ng pamilya ni Scott Amedur ng civil lawsuit para sa negligence ang The Jenny Jones Show at ang mga may hawak dito na Telepictures at Warner Brothers. Ayon sa kampo ng mga Amedur, tila inambush daw ng mga producers ng show si Schmitz at dapat daw ay may ideya sila na posible magkaproblema at mauwi ang nasabing episode sa karahasan. Mariin naman itong kinontra ng kabilang panig. Ayon sa mga producers ng show, klaro daw kay Jonathan na maaaring babae o lalaki ang may gusto sa kanya. Isa pa, may choice naman daw ang lalaki noong oras na yon kung gusto niyang umatras, pero tumuloy pa rin siya. Noong 1999, inatasan ng jury na bayaran ng mga akusado ang pamilya Amedur ng $25 million. Subalit, ang desisyon na ito ay binaliktad ng Court of Appeals. Hindi naman na ito dininig ng Supreme Court dahil sa kanilang palagay, walang responsibilidad ng programa sapagkat wala namang maaaring nakaalam o nakahula ng mga naging desisyon at aksyon ni Jonathan Schmitz.
Noong August 22, 2017, matapos ang 22 years na pagkakakulong ay naaprubahan ng parole ni Jonathan Schmitz at siya ay nakalaya sa edad na 47. At yun po nagtatapos ang kasong ito. Thank you for watching. Bye!